panibagong solid phone na naman ngayong 2026 and super excited akong i-unbox at gawa ng review itong device ito dahil yung performance nito ay the same ng performance ng Red Magic 10 Pro pababa. And dahil na rin yan sa chipset na ginamit and also sa built-in cooling fan na meron to. Bale, ang malupit dito mga kaparkoy is okay lang din yung presyo niya. Currently, mabibili natin siya sa presyo na 29,000 pesos. So, yun yung pinakamurang presyo niya. Pwede nyo i-check dito. Yan, makikita natin sa Lazada na nasa 29,000 pesos yung kanyang pinakamura na presyo. Meron kasing mga shop na nasa 30 plus pesos siya. Pero dito sa Lazada, mas nakakita kami ng mas mura. Pag sa Shopee nyo bibilin, medyo mas mahal. Pero at the moment, yan yung best recommendation shop ko. Ilalagay ko po yung link dyan sa description down below. Bang! Ito na, bigatin na phone, bigatin yung specs at okay lang yung presyo. Kaya kung interesado kayo sa device ito or naghahanap kayo ng gaming phone na okay yung performance at malamig din, tara, pag-usapan natin itong Redmi K90 Max. Tara, let's go. Bale, bago tayo magsimula, welcome nga pala dito sa ating Paraquiz First Look Tech. Kung saan dito kami gumagawa ng mga first impression video dito sa channel na to para alam din ninyo kung ano yung mga i-review natin sa main channel. Anyway, unboxin natin tong phone na to. Actually, na-unbox na siya. Pero ito pa lang yung first time na magagamit ko. Ito ang ating Redmi K90 Max. And yung pinaka-exciting dito sa phone na to is yung chipset na ginamit sa kanya. Dahil meron tong Dimensity 9500 chip plus built-in cooling fan. And kung napanood na ninyo yung mga review ko sa mga phone sa merong Dimensity 9500, alam ninyo na malamig yung mga phone na merong Dimensity 9500. And also, from 93 to 93 plus, 94, 95 plus, or something, na hanggang ngayong 9500, malamig po talaga yung mga Dimensity 9 series na yan. Hindi po kayo mabibitin kahit anong bilhin nyo sa kanila. Nagkakatalo na lang talaga sa clock speed and also GPU na ginamit. Pero in terms of lamig, same-same lang sila. Anyway, una natin makikita dito is yung ating hard case. Yan, may na-open yun dito sa likod kasi medyo malaki yung camera module natin sa part na to or yung ating camera plateau. Mamaya makikita ninyo. Meron din tayo ditong free na brush, maliit. So, pwede natin gamitin pang tanggal ng mga alikabok dun sa kanyang built-in fan. And then, meron tayo ditong user manual. And then, sumunod naman dyan is yung ating unit itself. Bale, ito yung pinaka-itsura niya pero mamaya na natin pag-usapan yung overall look. Tingnan muna natin yung mga nasa loob. Bale, makikita na rin natin dito yung ating 100 watts fast charging adapter and also yung ating charging cable. However, naka-USB Type-A pa rin, hindi pa Type-C to Type-C. Medyo nakakalungkot. Sana gawin na nila tong Type-C dahil maraming gumagamit nun. Anyway, yan lang naman, napaka-basic. Pag-usapan na agad natin yung design and also value na makukuha natin dito sa bad boy na to. And ito na nga yung ating Redmi K90 Max. And ito yung overall look and also design ng bad boy na to. And 3, 2, 1... boom! Look at that titanium finish. And ito po yung ating mesmong built-in fan. Mukha lang siyang speaker, same sa K90 Pro Max. Bale, the same design lang sila ng K90 Pro Max or ng Poco F8 Pro Max. Bale, ito yung Poco F8 Pro Max. Gantong-ganto rin yung itsura ng K90 Pro Max. And ito naman yung ating K90 Max. And as you can see, the same lang sila na merong kakaiba sa camera module sila. So, although mas maliit yung ating camera plateau dito. And then, meron nga tayo dito na built-in cooling fan and nandito yung ating exhaust kung makikita ninyo sa gilid na yan. Kung makikita nyo, yung parang maliit na mga blades na yan dyan and yung exhaust. Then ito dito naman pumapasok yung hangin. Bali, ang nangyayari niyan, para mag-circulate siya, dito niya kukunin yung hangin and then ilalabas niya dito. So, i-testing natin kung effective din niya. And then dito naman sa ating K90 Pro Max, syempre, yung kanilang pinagmamalaki na Bose speaker dito, which is isang subwoofer at maganda yung quality, honestly, dahil ito yung daily driver phone ko. Marami akong pinapanood na video dyan at maganda yung sound quality. Bali, yung mga speaker na ginamit dito is tuned by Bose. Yan. Naka-dual stereo speaker by the way. Meron din tayong premium na build quality. Naka-aluminum alloy frame. May mga antenna bands pero hindi ko sure kung supported natin yung 5G pero I think meron kasi sa K90 Pro Max meron. And then meron din tayo ditong napaka-solid and also super minimalist design pagdating sa kanyang likod. Just solid color titanium panel and then meron tayo ditong dual camera setup and then meron tayo ditong IR blaster and overall, slick, magandang tingnan kung ako yung tatanungin.
natin. And makapal, hindi ganun kabigatan, pero goods na goods siya kung ako yung tatanungin in terms of overall build quality. Currently, yung operating system niya dito is HyperOS V3. So, gaya ng mga feedback ko sa HyperOS V3, if napanood na ninyo yung mga full reviews natin, smooth na po yan, maganda na yung overall capability niya in terms of normal navigation or yung kanyang pinaka-user experience, okay na, hindi tayo mabibitin. And then, nandito na rin sa ating settings part, yung ating built-in fan control, which is makikita natin dito sa ating cooling fan option. And then dito, same lang din sa ating mga Red Magic phone. Meron tayo dito mga different options, which is may makikita tayo dito ang cooling fan. And then dito, meron tayong performance, quiet, and also smart. At syempre, ang pinaka-favorite ko dyan is yung pinakamalakas. And actually, malakas din talaga yung fan niya. I don't know kung naririnig ninyo. Malakas din talaga yung hangin na binubuga niya dito sa part na to. Pero malalaman natin lahat yan kung effective nga ba talaga sa gagawin natin yung full review. Kaya hindi din ako masyadong nasusurprise dito. Pero interested ako and also excited ako i-testing to kung meron nga ba talagang magiging cooling effect pagdating sa Dimensity 9500 dahil nga kilala yung chipset na yon na malamig. And kung meron man, napaka-exciting nun kasi malamig din yung chipset, meron pang magandang cooling system. So, hindi nila masyadong lalagyan ng restriction yung Dimensity 9500 para maibigay niya yung kanyang full capability pagdating sa gaming performance. Pero, speculation ko lang naman to, pero yun yung pwede nilang gawin. So, I hope ganun yung ginawa ni Redmi para makita natin yung overall performance. Anyway, pagdating pa sa ibang specs na ito, meron tong 8,550 mAh battery capacity and malaki-laki na po yan at malalaman natin kung okay at makunat nga rin ba yan. Then, partnered na rin to ng 100 watts fast charging support and for sure, kaya na ito ma-full charge ng under 1 hour or maaaring above 1 hour basta ito-turn on natin yung kanyang charging boost which is the turbo boost and makikita din natin yan kung effective din yung kanyang charging speed sa mga gagawin nating testing. And syempre, yung pinaka-interesado dito sa phone na to is yung kanyang chipset which is the Dimensity 9500 and then yung display din na ginamit sa kanya is naka-pure 165Hz AMOLED screen display. Nakakakuha kami doon ng above 120 na FPS. So, titingnan natin. Lalo na sa mga shooting games kasi sila yung mga mas supportive sa mga gantong technology in terms of higher frame rate. Kaya titingnan natin kung supported ba nila or magiging supported ng phone na to yung matataas na frame rate setting. So, yan lang muna sa ngayon. Lalagay ko yung link nito dyan sa description down below. As I said, yung presyo nito nasa 28,000 or 29,000 plus pesos. So, pwede nyo ma-check po dyan sa description down below para hindi kayo maligaw. And also, pwede nyo i-visit SCA Triple H Xiaomi Manila. And also, antayin niyo yung full review natin para magkaroon kayo ng quite good decision kung bibili nyo ba ang K90 Pro Max. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin yan sa susunod na video.